pinapasusog ni Lisa, gamitin lahat ang pera ng bayan para malaman. Kaya nag-worry din ako kasi yung mga nag-share sa atin ng information, for sure hindi yan sila masususog kasi maingat. Pero yung mga taong inosente na napagbibintangan, katulad ng ginagawa nga ni Lisa Smugs, sa pinagtatatanggal lahat, di ba? Ginagawa nila dyan sa PCO, o sa iba't, not only the PCO, sa iba't ibang ahensya ng government, pinagto-courtesy resignation nila. It's a way, okay? Yung way na para matanggalan nila ng trabaho. So, etong gobyerno ng baka ng inang Lisa Smugs. Ano sa daan tayo, parang kaya ako pwede magingay ng mga. Yung baka ng GNMS na ito, talagang sobrang jejemonyo mga palangga. Sabi ko nga, imbis na gamitin nila yung pera para sa ikabubuti, ikauunlad ng bayan, diba? Disiplina ang kailangan. Pero wala silang disiplina sa pera ng bayan. Gastos dito, gastos doon. Bayad ng trolls, bayad doon. Panggigipit dito, panggigipit doon. Isa sa malinaw na, kailangan ninyo buksan ang iyong isipan. Paulit-ulit natin sabihin, mga palangga. Kasi paulit-ulit nilang, na-privatize na ang, Madam Helen Brothers, thank you, you're here. Okay. Kasi mga kababayan, kawawa talaga tayo. Imagine niyo na ginagamit tayo tuwing eleksyon, bumoboto, magpumipila kayo, umulan, bumagyo, mainit, di ba? Dahil umaasa kayo na magkaroon tayo ng magandang leader, Then, ang ginagawa nila, Ma'am Rebecca Ogata, nilulustay nila yung pera natin. Okay? Wala silang pakundangan at hayop po sila kung gumastos. Wala silang pakialam sa atin. The reason why, si Lolo, si Dodong nagpakyat doon sa likod. So the reason why, darling, baka nakakain na rin ng polvoron si Tulfo. The reason why kailangan tayo mag-speak up. Recently, may nangyari. 64 million ba yun? Aka na yung cellphone ko. So, may nanalo sa loto. Tapang ko si Dodong, mayaman. So, may nanalo sa loto palangga. 64 million. May nag-send sa akin. I'm not sure kung magkano. Magkano yung pinanalo ngayon? Okay? So, nakita nyo yan, even though, mga kababayan, okay, nawala na tuloy, Dalay lang, baka mawala ako, I'm always learning. I love it. I feel like I'm growing and I'm investing in myself. With G-Stocks and just... Yeah, nawala ako. So, okay lang yun kasi kinonnect ko yung dapat i-connect. Alright? Yes, I'm 64. Happy M. Okay. Tignan mo si Tulfo. Tignan mo si Rafi Tulfo. Diba? Hindi na nagsasalita. Tahimik na dito sa loto. Isa yan, kaya sabi ko, araw-araw tayo malungkot ang buhay ng Scott Summers, ano hiningi mo? Lipstick? Kaya magagawa ko ng line ko. The reason why kailangan talaga na mag-speak up dahil sobra na po ang pangahayop. Ang pera natin ngayon, araw-araw ko nagsasalita, ang pera ng Pilipinas ngayon ay hindi nyo na talagang pag-aari na ng mga buwakan ng ina. Okay? In connection, dito kay Migaon. Tingnan mo si Migaon, pa-victim ang buwakan ng GNMS. Okay? Yes, live ito. Mandorugas, live. Mga Mandorugas, sila, mga Mandorugas talaga yung mga yan. Sabi ni Anya, wala na tayong kakampi. Tingnan mo si Migaon, pa-victim. Na kesyo, what? Ano sila, ang mga taga-Congress ngayon, sila pa daw binubuli, sila pa yung mga kawawa. Putang ina. Jutang GNMS. Sila na yung nagnanakaw ng pera ng bayan. Sila na nagpa-chok-chak chenes. Sila nagpapasarap sa kitay labo. Di ba? Sila na ang nag-i-enjoy habang may ka-tsorbahan
ay kumakamal ng pera ng bayan. Diba? The more, the merrier. Tapos sila pa kawawa, yung paglalapas naman nila sa atin, sa pera natin, yung pagta-travel nila, sa iba't ibang bansa, nagpapasarap sila. Samantalang kayo, wala kayong pambili ng bugas, walang pambili ng pagkain and everything. Kayo pa biktima. Ang kapal talaga ng buwakan ng generation. Sarap yung turoson. Alam, sarap yung tirisin na parang mga baksat, parang mga surot, masalot sa lipunan. Okay. Miss Marlica, weekly na may nanalo sa PCO, sabi ni Adi. Nako, nag-party-party na naman sila. Sa birthday ni Mang Juan, sabi ni Happy Pam. Isa pa yan. Sige, random, babasahin ko yung vlog natin kasi, nasa public tayo ngayon. Katulad niyan, si Enrile. Nag-birthday ng 100, Jurassic na nga, 100 years. Tapos, tinanggapan niya yung 100,000 na centenario award niya, money. And it's okay. Pero alam mo yun, nakikita mo, wala ka man lang masabi na, idodonate ko na lang to sa mga matatanda. Pero sa sobrang suga pa, tinanggap pa talaga yung pera. Kulang pa ba yung pera nila sa kanilang mga racket? Kulang pa ba ang mga pera nilang nakuha nila sa gobyerno? Yung mga buhatang genimis na mga ito. Party na naman, wala silang pakialam sa inyo. Sinong gumastos ng party nung manghuwan na yan? Really? Pera nyo yun. Sa bawat nilalamon, lahat ng mga buhaka ng inang First Ahas family, lahat ng bisita nila doon, pera nyo yung mga kababayan. Pera ng OFW na nagpapakahirap, dyan, mawalay sa kanilang pamilya. Pera nyo yun palangga. Kaya yung pabiktim-biktim ni Migaon, nyen. Pabiktim, sabi niya, nasasaktan din ako, mga ganun. Nasasaktan din ako, diba? Anong kadyatahan yan? Anong kabigaan yan? Tumigil ka nga sa kaletyan mo. Diba? Yung pagnanakaw niya sa Kaban ng Bayan, yung pagtanggap mo ng 20 million Migaon, ayon yan kay Senator Amy Marcos na binayaran kayo ni Tambalustos, Patsoktak Chenes. Yan ang kapalit ng Patsoktak Chenes, baka more than pa. Diba? Dahil yan ang sabi sa atin ng ating informante. Puting ahas na bumubukang kangla lang kayo dyan, mga hinayupa kayo. Bumubukang kang, maliban sa kumikita kayo ng pera ng bayan, binubukang kang nyo pa yung mga kitay labong para magkadagdag ng budget. Diba? Mga palangga, dapat silang masaktan, sabi ni Marcelino. Kaya nga dapat na kayong kumilo. Sobra na po ito. Sabi ko, yung bunganga ko walang preno araw-araw. So dapat yung bunganga nyo rin walang preno at yung bunganga nyo at mga lakas nyo, tumayo kayo. Manindigan kayo. You speak up, diba? Get up, speak up, and pick them up. Dahil sukang-suka na ako. Buwisit na ako sa ginagawa sa inyo. Kung totoosin, sabi ko nga hindi naman ako apektado kasi nandito naman ako sa Jamaica. Pwede ako magpakyut-kyut dito, palakad-lakad ako sa Hollywood. Diba? Magre-reels ako sa mga bato-bato. I can do that. Wala namang bayad magpa-reels ako, magpakyut-kyut ako doon para kunyari, nasa Hollywood kayo, mga tito, drama ng mga artistang mga pukangkang. Diba? Pero I chose to speak up. Kasi nga, alam mo, gusto kong pasalamatan, even mga politiko, mga taong gobyerno, na lumalapit sa akin na, Miss Marlica, thank you for being our voice. Miss Marlica, maraming salamat kasi sobra talaga ngayon dito sa Pilipinas, hindi kami makagalaw kasi diktadorya na. Tapos itong mga kongresista na ito na tumatanggap ng bayad, dahil dyan sa pujutang dinamis na People's Initiative na yan, mga palangga, sila ay kalaban ng bayan. Tapos sila pa ngayon ang pag-victim. Nakikita niyo yung ginagawa nila? Sila pa kawawa ngayon, bullying. Anong bullying? Yung bawat araw na nagkandamatay ang pamilya ninyo dahil hindi maasikaso sa ospital. Bawat araw yung mga lolo't lola ninyo na hindi mabigyan ng tamang gamot dahil ang mga baka ng GNMS, yung pera ninyo ay binibigay sa sa lahat ng kabigaan nila. Nakita nyo naman dyan mga kababayan, tuwing may event sa Malacanang, may pa-fireworks, may palamon, naging sensitive ba sila sa buhay ninyo sa Pilipino? Kaya diba sabi ko sa inyo, kung ako nalala na si Kuting yung nangangampanya. Nung nangampanya siya, pumupunta siya sa mga dulo-dulo ng lugar para makakuha ng boto.
Diba? Pero we all know, based on the affidavit of Attorney Glenn Chong, signed affidavit, nandun din na sinasagot, na dinistrong car nila, na minanipulate nila ang result ng election kasi nga nakipagsabuatan si Lisa Smugs sa Smart Magic. Based sa affidavit ni Attorney Glenn Chong. At sabi ko nga, kung yan ay hindi totoo, yan ay defamatory statement, bakit nandiyan si Glenn Chong? Bakit hindi makasukasuhan ni Lisa Smugs? Ano ang kinatatakot ng buwakan ng inang to? Kasi lalong mabubuksan ang lahat ng kanyang kahayupan. Marami pa kayong hindi pa nalalaman na in due time, malalaman nyo. Okay? Diba? One at a time. Dapat sa right timing lang lahat. Sa tingin nyo ba, kung ang isang maharlika ay gusto lang, sabi ko nga, ay katulad ng iba na mamantikaan ng ambunganga nila, mabigyan lang sila ng 10,000, 20,000 pesos, ay ibinenta na nila ang kanilang kaluluwa, kapalit ng kanilang mga pamilya sa bawat roles, sa bawat dugyot na binabayaran ni Tamba, ni Zalde, ni Beho, ni Tamba, ni Lisa Smugs. Okay? Ni Cheloy, ayan, kinarma na, o baka sinadya, o baka naman, yung kanyang bahay na na-journog, baka, may ebidensya doon na sinunog. But anyway, hindi ba nakikita na sa bawat pagbenta ng kaluluwa, itong mga buwaka ng inang, mga trolls, mga kababayan, ay ibinenta na nila, hindi lang yung kinabukasan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga pamilya, kundi ang kinabukasan ng buong Pilipino. Kaya sabi ko sa inyo, hanggat buhay ako, hayaan nyo na yung mga trolls sa akin. Hayaan nyo na yan sila. Don't waste your time kasi that's the mission of this budol government. Their intention para ma-segue para i-segue ang inyong atensyon. If you spend time para sa kanila, mag-a-appeal ako sa inyo, huwag niyong ibuhos ang inyong panahon sa mga sipunin, okay? Sa mga mukhang uhugi na hindi nagugoli. Maswangin talaga sila. Natotoo lang. Pero pasira talaga ako sa mga kalaban ng bayan. Alam mo ka bakit? Beauty is not only physical. Totoo yun. Pero kapag ang tao ay nakikipagsabuatan sa mga demonyo, lalong nagsuswangit. At tignan mo naman ang alindog ko, wala pang goli yan. Then nag-goli na ako kanina madaling araw. Ay, nako. But, sa seryosong usapan mga palangga, sukang-suka na ako sa gobyerno. Kung meron lang akong kulam, inuna ko ng kulamin ang kipay ni Migaon. Alam niyo ba? Nye, daw gaga. Oy, hindi ka kawawa, huwag kang mag-inarte. Dahil yung kipay mo, nasasalaksakan ng pera ng bayan. Bawat hininga mo, bawat singaw ng kipay labo mo, ay galing sa pera ng bayan. Bawat butil na nilalamon yung mga ginayup pa kayong lahat, pera ng Pilipino. Kaya kahit anong isuot ng mga terno-terno na yan, mga perlas ng galing sa kadiliman, dahil ninakaw nyo, hindi yan ganda points. Isa yang budol points. Kahit magpulorete kayong mga inayupa ka na kayo, lalo ka na Migaon, parang kinakalay-kay lagi ang kipay mo kapag nagsalita ka. Hindi ka nakakatuwa sa taong bayan at isinusuka ka. Isa kang what? Isa kang taksil sa bayan. Huwag kang umarte, magbigay ka lang ng 2 butil na bigas, ay hero ka na. Sabi ng hitad, magdusa kayong bumoto kay Marcos. Ayan, katulad niyang utak mo, palangga. Sa kabay pinanganak, sa impyerno. Diba? Wala ka bang pamilya? Na iniisip na yung kinabukasan, wala ka bang anak? Makasarili ka. Yung mga katulad mo, yan yung mga utak Lisa Smugs. Pero Lisa, utak Migaon. Diba, Arya? Migaon talaga, Heraya Manawari. Mga Migaon. Second shot. Wala kasi ako sa teritoryo, kaya hindi ako masigaw. Parang masarap yung kinakain niyang parang gusto ko yun. Nainggit eh. Rudy Rizon, Mahalika is gorgeous. You are gorgeous. Thank you, Palanda. Pilinggerang Migaon, pakarat. Bikarat man di ay, no? Nagbiga-biga man. Biktima daw siya. Nagbe-breakdown daw ang kipay niya. Nagbe-breakdown ang kipay. Nasobrahan. Paano hindi mag-breakdown yan?
Kung isa, dalawa, tatlo ang churba-churba-ness sa'yo, talagang mag-breakdown yan, di ba? Hindi natin alam, baka 10 pa ang chumuchurba-ek-ek sa ngalan ng salapi ng bayan. We don't know. Kasi galing nilang magpaka-plastic, pero we can detect how evil these people. Kaya ngayon, sabi ko nga, nasaan na yung mga nagsasabing magnanakaw si Marcos, baka tahimik na sila, sabi ni Eduardo. Kasama na nilang nagnanakaw. Di ba? Maglambi ng bilahan, ng bilatan, sabi ni Honey Ili. So, mga kababayan, actually meron tayong news pero mamaya na lang yung news natin. Kasi dapat hindi maingay. But anyway, sa Feb 25 sa Cebu, you have to be there kung available kayo. And kailangan na natin silang wakasan. Ako nakikita ako na kung ipagpatuloy nyo lang. Kasi alam mo, hindi naman lalakas ang angabels ko kung wala kayo eh. Kung palangga, hindi nabuksan ang inyong mga puso at isipan at nakita nyo rin ang ginagawang pambababoy sa atin, hindi naman magpo-prosper ang isang Maharlika. So, I am thankful, grateful sa inyong lahat. Kasi may mga kaibigan akong natakot nung ako'y nagsalita. Ang sabi nga sa akin, ang kaibigan ko, Miss Maharlika, natatakot ako for you, baka i-bash ka at pagtulungan ka ng 31 million na bumoto kay Puting. Sabi ko, walang bumoto sa kanyang 31 million. Tanong mo kay Atty. Glenn Chong. Okay? So ako kasi naniniwala ako growing up, mga palangga, na sa lahat ng laban ko, pag nasa tama ako, pero believe me, hindi pa ako natatalo sa laban, kahit ma-physical man. Yeah, hindi pa ako natatalo sa laban sa buhay. Kahit ma-physical man, legal, whatever, hindi pa ako natatalo. And I will fight. Sabi ko nga sa inyo, I will fight until the last drop of my blood. I'm serious. Kahit nga harap-harapan, mag-alag gladiator days ako, tangina, gusto ko nga yun eh. Kasi nagigigil, gusto ko talagang lamukusin yung mga kalaban ng bayan eh. Pag nabigyan na ako ng chance, kunyari, sa barbaric age tayo, gusto ko talaga simigawan, hilahin ko yung kipailabong niya eh. Tangina ka, ninakaw mo pera ng bayan, etong sa'yo, bug. Kasi Lisa Smugs, gaganon-ganonin ko sila, pagbuhulin ko sila dalawa, tapos itapo ko sa bangin, yung ganon, I wish I can do that. Don't worry about the bashing, forget about them. Hindi nyo ba napapansin? Pinagkikitaan ako nitong mga dugyots. Maliban siya, kumikita sila galing sa gobyerno, kumikita pa sila sa kanilang mga kaperanggot na views. And they have to be grateful kay Maharlika. Kasi kung hindi nila ako itatapik, kaluoy man ang views nila na dodong. Kaluoy man. So kailangan pag-usapan niyo si Maharlika. And that's good. Whether you put sungay, papangitin niyo ako, padulingin niyo ako. But the important thing is the real Alindog is here. And you cannot get you cannot get it from me. Diba? Talagang wakasan na ang antay na maubos ang pera. Sabi ni Rosemary, hindi nyo pwedeng baliin ang katotohanan. Sabi nga ni Atty. Glenn Chong, pag sinabi mong nakapula ka, kasi sinabi nyo maalindog ako. May yabang tayo but seriously, pag sinabi mong nakapula ka, ang suot mo ay pula-pula. Ganun yung nagsasabi ka ng totoo. Hindi mo pwedeng sabihin na nakapula ako pero green ang suot ko or purple ang suot ko. Kasi isa lang ang katotohanan. Okay? Laging may dalawang anggulo, tatlo. Okay? Tatlong anggulo ang istorya ng tao. Both side and yung truth side. And nandun tayo sa truth side. Sabi ni CJ Armstrong, walang manonood. Oo nga, imagine niyo, imagine mo bago sila matulog, ako iniisip nila, di ba, ganda points yun. whether gusto nila akong gurgurin, o gusto nila akong sabunutan or something, still, di ba, yung Maharlika ay nakapatak. Maliban pa doon, tuwing lalabas ng bansa si Lisa Smugs, na hindi niya ako makakalimutan kasi nandun lagi sa Maharlika Hall, yung pangalan ko nandoon, nakatatak. Kaya naman, sabi ko nga, shit, hindi ko inisip, hindi sumagi sa isip ko na darating sa buhay ko
na ang pupunterya sa akin ay gobyerno. Hindi lang basta-basta gobyerno. Sa Senado, sa Kongreso, sa loob ng Malacanang, sa AFP, sa PNP, at halos sa ngayon ng gobyerno. Bakit kailangan niyo punteryahin ng isang Maharlika kung si Maharlika ay wala namang kwenta sinasabi? Di ba? Like ako, yung mga taong walang kwenta, I just don't give time. Hello? Ba't mabibigyan ng panahon ang mga taong useless, baseless, di ba? Dugyutes, di ba? Butodes. Bakit mabibigyan ng time? You focus on your target. Di ba? You always focus sa issue ng lipunan. Bakit ka focus sa mga sipunin? O dun sa mga amoy jotok, katulad ni, ni Cheloy. Bakit focus kay, kay pangalan nito? Well, kailan natin pala silang focus. Ayan na, huli na ako ng polis. Natuwa na kayo? Huli na ako ng polis daw. Ano yun? Fire fire truck. General's opinion. Yes, sino si General? Naku, kakampi natin yan. Samok nagyud ang Pinas, kaluoy sa mga, I know mga palangga, if I can only do something, nalipulin ko silang lahat. So, kung pwede ko lang silang lipulin, mga kababayan, di ba? Bakit hindi? Ay, Maverick! Uli na ako, Maverick. Uli na ako mga jutang dyan na. Talagang, di ba gusto nila ako makulong? Kulong na si Inday. Di ba? Kung magkukulong na si Maharlika, ilang oras na lang, kulong na. Ngayon, makukulong ako sa bisig ng aking palangga. Mamaya na yan. Di ba? Mas masarap magpakulong sa bisig. Ay, yatay. Good afternoon. Thank you sa isang katulad mo na lumalaban, Matilde Ariola. You know, kahapon may nakausap akong kaibigan from the Philippines na taga Davao siya, no? Hindi si Inday, taga Davao. Nasa din siya, nasa political circle din siya. Na talagang sinasabi niya sa akin, Miss Maharlika, palangga, sabi niya gano'n sa akin, sobra na yung ginagawa nila dito sa Pilipinas. I hope matapos na to. So, sabi ko nga doon sa kaibigan ko, sabi ko, pwede nga lang ngayong araw natapusin na natin yung mga hinayupak na yan. Sabi ko sa kanya. Pero sino ang tatapos sa kanya? Tao. Kayo. Kayo lang ang pwedeng magpaalis sa mga yan. Dahil na binababoy na nila ang pera ng bayan, paulit-ulit dito. Talagang wala silang pakialam sa inyo. Diba wala silang pakialam sa pagtaas ng presyo? Kasi mas inuuna nga ni Marcos Jr. nicotine. Okay? Ay nako, inuhuli na ako. Kasi mas inuuna nila yung pangangamkan. Ang buhay ng mga multong bokalista, patalastas, mamamahayag, pareha sa mga mayor na sa watchlist noon. Okay? So yung mga palangga, una kayo mag-commercial dito ng mga, mga bitter, you know? Hindi ako nakikipag-away sa mga taong bumagsak na. Sabi nga, bagsak na yung tao, aawayin mo pa, di ba? Bagsak na. Nabagsak ko na yung mga kaaway, yung mga nang-aaway sa akin ngayon. Nabagsak na yan sila. Bakit mo pa aawayin? Di ba? Focus tayo dun sa kalaban ng bayan. Huwag na yung mga ganyan. You know? OMG, Kadiri. Di ba? Sabi nga ni Puso, Kadiri. Balita ko si Puso, nag-i-emote na naman yan dyan ngayon, ha? Anyway, anong ginawa nila? Make the people poor and buy the people kasi kapit sa patalim, sabi ni Happy Farm. Yun, seriously speaking, yun ang malungkot. Okay? Yeah. Watching all your vlogs here in Belgium, sabi ni Bessie. Malangga, thank you. Alam mo kung pwede ko nga lang kayo yakapin lahat. If I can only buy a cup of coffee for you guys, then magagather tayo. Gusto kayong yakapin at siguro magiging emotional ako. Magpapasalamat ako sa inyo because of you. You know, dahil kayo ay tunay na tapat sa inyong bayan, tapat at gising. Kasi pare-pareho tayo ng puso. Kasi hindi ka naman makikinig sa akin kung iba puso mo, di ba? Di ba? Will rise up. Yes, hindi ka makikinig kay Maharlika. Kung ang tingin mo kay Maharlika ay nagpapatawa nagpapatawa din dito.
Kung tingin mo kay Maharlika, loka-lokahan lang. Well, sometimes we're loka-lokahan, and that's really good. And I believe, sa sobrang dami ninyo, at sobrang naniwala kayo, hindi dahil naniwala kayo sa akin naniwala kayo sa mga lumalabas na mga expose sa bunganga ko. The reason why naniwala kayo mga palangga, kasi nakikita nyo yung result. Even the former president confirmed all about the pulboronic. At yan ang gusto nilang mawala sa picture, ang pulburon, ang pagpapanalo sa loto ni Mel Robles at ni Lisa. Wag po kayong tumutok sa mga, sabi ko nga, sa mga walang kwentang tao. Kasi walang kwenta, mga taksila traidor sa bayan. You focus dun sa issue natin. Si Tambaloslos, yung sa loto, huwag niyong wawalain yun. Dapat nagpo-comment pa rin kayo yung sa loto, yung pulboronic ni Kuting. Although, hindi kayo dapat magsawa kasi that's their intention. To cover up. Kaya nga sila itong mga yung mga issue, di ba? Pinagtatakpan nila yung importanteng issue na si Marcos Jr. ay isang pulboronic addictus benedictus. At ang nagpo-control ng Pilipinas, kundi si Lisa Smugs. Kaya ikaw, Lisa, akala mo hawak mo lahat. Hindi kita sa tinatakot, hindi ka namin tinatakot ni Glenn Chong. Hindi mo hawak ang alas. Hawak mo lang ang pera ngayon ng bayan. Pero babawiin namin yan sa'yo. Babawiin yan ng taong bayan yung hayop ka. At one day, ilulubog ka namin sa Kumunoy. 10 ng mga kasabwat mong kawatan ng anak mong si Sandro at the rest of the gang na binababoy nyo ang Kongreso, lahat binababoy nyo, nanakaw nyo pera ng bayan. Ilulubog kayo lahat ng taong bayan. Kaya natataranta ka, di ba? Kasi nagtataka ka kung paano nakakarating sa akin ang mga impormasyon. That's the power of truth. That's the power of bayanihan na mga taong nasa likod ninyo, na binababoy nyo, na sinusuka na kayo. Lumalabas, and God's intervention yan. At hindi mo kayang kalabanin ng Diyos. Kapag kinuha ka na inayupak ka. Pero ako, ayaw kitang ipakuha kay si Satanas, dapat ang kumuha sa'yo. Dapat aratayin ka ng bonggang-bongga para mapagdusahan mo ang bawat bilyon, bawat sentimong ninanakaw mo sa kaban ng bayan. Pagdusahan mo, Lisa, Araneta, Marcos, Jutang, Ginenes, Botod. Yan buong-buo ang pangalan mo. Sa pangangamkam mo sa pera ng bayan. Bawat nilalaklak mong alak, Lisa, na galing sa kaban ng bayan, kailangang pagdusahan mo, aratayin ka. Ikaw, Marcos Jr., sa bawat pagiging bangag mo at pag-aayon sa mga buwaka ng inang mga oligarkiya na sila ang pinapayaman mo, sila ang kasabwat mo, para kumuha ng pera ng bayan at maghirap ang Pilipino. Magutom ang mga Pilipino, mahirapan maghanap ng trabaho, mahirapan ng pag-alis mula Pilipinas papuntang ibang bansa, panggigipit ng immigration, panggigipit ni Bonjing Remulla, panggigipit yung lahat. Gusto ko, kung pwede nga lang, sabi ko, magdasal sa Diyos. Kung sasabihin ni Lord, Maharlika, kukunan na kita ngayon, kukunin ko yung buhay mo kapalit, i-dissolve ko lahat ang mga kalaban mo. I will give in. Ibibigay ko. Kung meron lang ganon. Diba? Kung may ganon, kunin ko buhay mo, kapalit ng buhay ni Nigaon, ni Lisa Smugs, at aaratayin ko sila, ibibigay ko kung yan ang makakapagtahimik sa bansang Pilipinas sa lupang aking ipinanganakan. Dahil itong hinayupak na Kuting Junior na to, kung isinuka natin sila Noynoy, yung mga dati, ito times 1 million ang kahayupan nila. Kahayupan ni Lisa dahil siya ang nagpapatakbo sa bayan natin, sa Pilipinas. Okay? I thought wala kang vlog today. Nasarap ng tulog ko kanina palangga. Sabi ni Beth V. Yeah. Hindi nyo ba nakikita? Lumabas kayo sa bahay ninyo. Kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga Pilipino. Ang 1,000 piso. Hindi nagtatagal sa kanila, kulang pa. Habang tumataas ang mga bilihin, habang naghihirap ang Pilipino, ang mga baka ng inang Lisa Kuting Jr. ay nagpapasarap. Mga kababayan,
Yeah. Nagpapasarap sila, mga hinayupak. Problema na lalo, i-privatize na ang NAIA. Oh yes, yung NAIA, ipa-privatize na. Kikita na naman yung mga oligarchs dyan. Imbis na alagaan ang korporasyon ng gobyerno. Wala na daw kasing pera, tama? Wala daw pera. Pero may kikita na naman dyan. Dapat nga lahat, government, lahat yan controlled when you talk about, katulad dito sa Amerika, yung mga bus dito is, government controlled. Kaya yung mga kolorom-kolorom, hindi yan uso dito. So dapat nga gobyerno lahat para systematic tayo. Pero the thing is, kung matino yung gobyerno. I'm not saying na yung America is matino. Of course, 100% matino. May corruption din dito. But again, at least, di ba, yung agenda is for the people. Hindi for the pocket of Lisa. Nakita nyo naman yung arte niya. Yung pagiging inggitera niya kay Sara, yung pag deadman niya. Nakita nyo, ugaling pusali. Ugaling bangag yan. Ugaling pulburonik. Yan. Ugaling pulburonik. Ugaling merong saltik. Diba? Hindi gagawa yan eh. Okay? Privatize na iya, tiba-tiba na naman si As at puting kawawa ang tambayan, sabi ni Angela Mahiro. Doon sa mga followers ko, okay, I will tell you something. Okay? Doon sa mga naniniwala sa akin na hindi nagdududa sa mga expose, na hindi pinagdududahan yung intention ko. Well, I've been speaking upward since 2015. You have to stick with me. You have to trust me. Okay? Kung kayo'y naniniwala, you just ignore these stupid people kasi ang behind niyan, si Lisa Smugs. You focus on the target. Sino ang target natin? Ang Kongreso, ang Senado ng mga tiwali, si Lisa, si Ahas, si Kuting, si Tambaloslos. I-exert niyo yung effort niyo to comment about them. Comment kayo sa lahat para makita nila. Ignore the basura. Ang basura walang panahon sa atin. Yeah, Jojo, yeah. Ganun lang yan. Kung may tiwala kayo sa isang tao na sa tingin nyo nakakatulong sa inyo para buksan ang isipan niyo, huwag kayo mag-doubt. Kasi sooner, mga darling, darating ang panahon, you're gonna love me more. Okay? I'm not gonna say anything about it right now, but sooner, you're gonna love me more. Okay? Hindi dahil gustong-gusto ko na minamahal niyo ko, kahit malayo tayo, kasi the more na nagiging isa tayo, which is really united tayo, yung totoong united, the more na naging powerful tayo. Pero kung nasisegue yung mga utak ninyo, okay? Nasisegue yung mga utak ninyo, dahil nilalaso ni Lisa Smugs, kasi nagpapakawala nga sila ng trolls to discredit me. Not only me, sa iba pa, kila pangalan nito, kay Sara, kay Pangulong Duterte, sa iba pang mga vloggers, di ba? Katulad kay General Macanas. Saan ka nakakakita na ang isang dating general, ulit-ulitin ko, na wala namang libelo statement, ay kinasuhan ng isang mataas na opisyal ng pulis at actually ikinuwento ko yan sa kaibigan kong abogado eh. Okay? Kahapon nag-coffee-coffee kami ng friend ko. So, would you believe, sabi ko na gano'n, in the Philippines, kasi puti ito, sabi ko na gano'n, this FUCK, Jutang Gininang General, Police Chief, sabi ko, the highest position in the police department, filed a case, sabi ko sa kanya, sa friend ko, na dating general din, sabi niya, that's ridiculous, it's unbelievable. Yes, sabi ko, it's happening in my country. Sabi ko, nakikita mo to na lahat sinususog. Ito ba ang gusto ninyo? Na isang buwaka ng inang anacorda, ni Acorda, na balat sibuyas o balat kalabaw, balat crocodile, ay kakasuhan si Macanas dahil what? Dahil sa mind forces ng ahas. The intention of this to shut us up. Gusto kayong takutin. It just so happened, mga palangga, kung kayo mga kaibigan ko, iba dyan, na natatakot, gusto ko mag-set ng example sa inyo na hindi ako pwedeng matakot sa kanila.
Hindi tayo pwedeng matakot. Kasi pag nakita niyong matatakot ako, which is, sabi ko, hindi ako takot, tangina. Lahat ng laban, kahit physical, na naranasan ko sa buhay ko. Wala lang yung talagang maduong laban, but, you know, if hinihingi ng pagkakataon, bakit hindi? You have to defend yourself. Kung kailangan ng tusnukan, jombahan, bakit hindi? You have to fight. Kailangan mong lumaban sa katotohanan. Hindi na pwedeng inaapi tayo, mga kababayan. Kaya gigil ako sa buong buhay ko. Lahat ng umapi sa akin, sa eskwelahan, sa trabaho, hinahamon ko ng juntuka. Totoo yan. Hinahamon ko ng one-on-one. Kasi ayoko ng, even yung mga anak ko, inuutosan ko, huwag kayong paapi, huwag kayong mga away, pero the moment na inapakan kayo, unahan mo ng jombag or bigyan mo ng partida. Partida tayo, sige, ganyan. Kasi hindi ako pwede panghinaan. Kasi alam ko, some of you, di ba, lumalakas, may mga nababasa. Miss Marlica, lumalakas ako dahil mayabang ka. Ngayon pa tayo panghinaan? Ngayon pa tayo panghinaan? Kahit gipitin si Maharlika, hindi ako titigil, mga palangga. Sinabihan na ako ng buena familia ko eh. Di ba? Last year pa, 2022. Tama na yan. Naawat na. Huwag ka na magganyan-ganyan politika. Mga putang ina mga kalaban mo, mga sindikato. No! Ayoko talaga. No! Talagang nag-raise ako. Hindi. Sabi ko na gano'n. Kung lahat, kung ang mga katulad dito, matatakot na. Sino na? Wala nang boses. Wala na. Ganito na lang. Bababuhin na lang tayo. Gusto kong patunayan sa inyo. Dahil sa ngalan ng katotohanan, mananalo ang taong bayan. Dahil itong mga hayop na to, temporary lang sila. And we can fight against these evil people. Sama-sama tayo, mga palangga. Pag nagsama-sama tayo, matatakot sila. Kaya huwag niyong isegue. You know, huwag niyong spend ang time ninyo sa mga walang kwentang tao. I'm not telling you what to do. Hindi ko kayo dinidiktahan. Sayang yung oras na eh. Mas maganda, comment kayo kay Kuting. Kuting, kumusta na ang bigas? 20 pesos na bigas. Kuting, kailan ka magpapapolboronic is? Oh, sabi mo, Junior, mambubudol ka. Kay Lisa, ganun mo. Ikaw, butod. Ganun. Butod. Hindi ka pa ba kontento sa ninakaw mo? Ikaw, tambalos-los. Doon nyo i-exert ang effort nyo kasi minomonitor tayo. 2 years na ako nag-send, sabi ni Rainbow. Doon nila, minomonitor na tayo. Tignan mo, bakit isasama ako sa vlog ni Migaon? Tapos magpapabiktim-biktim. Ibig sabihin, we are effective. They spend time sa ating mga Maharlicans.